let's record. Okay, sa grid line, we'll start with a grid line. Sa grid line, doon sa Y direction, after 6,000, you type space, and then add 50,000. And then space, 2 times 5,000. And then you will get this one. So parang naglagay lang ako ng additional grid para ito yung magiging working grid ko to create the pier. Okay? So, after 6,000 sa Y direction, mag-add ka ng 50,000 or even more if you like. And then, i-right-click mo, fit work area. Okay? And then, mag-add ka ng 2 times 5,000. Done? Okay, so next is ang gagawin ko rito is I'm going to copy ito. Kopyahin nyo yung isang part. Copy. Put it here. So ang kinopya ko lang, kasi gagamitin pa rin natin yung nasa bottom part. So ito, gagawin lang natin itong sa halip na 5,000, gawin natin itong 10,000. Okay? Ginawa ko lang siyang 10,000. And then, maglalagay ngayon tayo dito ng beam. Okay? Yung beam. So, actually, sa beam, as much as possible, kung meron tayong, what you call that? Kung meron tayong profile with a shape, it's better kaysa sa mag-cut tayo. Kasi yung cuts medyo, ibabayin mo pa. Pero kung meron tayong shape, much better. So siguro, ang gagawin natin dito is, let us create our own profile. This one. Kasi hindi pa natin natutunan yesterday yun, pinakita ko lang sa inyo. No? Let's try today. Kasi yun din naman ang start ng custom component. Magkakaroon tayo ng konting equation, pero madali lang siya. Okay, so look. Okay, just follow my lead, So once you have this, kindly go to the catalog and then define profiles and then define cross-section in Sketch Editor. So these are mostly advanced training, pero we'll make it simple para mas maintindihan natin. Okay? So punta lang kayo sa catalog and then define profiles and then define cross-sections. Okay, done? Ito yung in-install natin kahapon na solver. So ngayon, may open nyo na siya. So this is another editor in Tekla Structure. Okay, new editor sa Tekla Structure. So ang gagawin lang natin dito, since we called it Sketch Editor, so we can sketch the shape. Okay, we can sketch the shape. Okay, so just do this, Okay, look. Sa dulo, makikita nyo, sketch polyline. So, lahat nandito na. Sketch polyline. So, click nyo lang yung sketch polyline. And then,
pwede na tayong mag-sketch dito. I-zoom in nyo lang ng konti. Kasi pag sinunod nyo yung grid lines, masyadong mahaba yan. 15 meters yan. So, look ha. 1, okay. 1, 2, and then 3. Actually, pwede ka nga maglagay dito ng... Hindi, straight na lang natin. You press O para hindi siya naka-ortho. Again, ulitin natin ha. Sketch, polyline. 1, 2. Kahit hindi siya straight, no worry ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then middle button of your mouse. So make it sure na nakuha nyo tong shape na to. You don't need to close it. You don't need to close it. Just sketch similar to this. Okay? Don't worry kung siya ay nakaslant. Doesn't need to be straight. Okay? Don't worry. Kaya nga ano yan sketch lang siya, sketch. Yeah, okay lang sir. Okay, good. Okay na. Okay, so now, bakit natin hindi close? Kasi meron tayo dito tinatawag na coincident constraint. So, ibig sabihin, merong tools dyan para i-close it. So, kung mapapansin nyo, dito sa menu, hanapin nyo itong coincident constraint. Okay? So, i-click nyo siya. Click nyo siya and then pick the two ends. 1 and then 2. So, ayun. The reason why, minsan kasi, akala natin, naka-close na siya, pero hindi. So, it's better, open it and then use the coincident to close it. Sure na sure. Okay? And then, di ba sabi ko sa inyo kanina, it's okay kung slant siya or something. Kasi meron naman tayong tinatawag dito na horizontal constraint. So, ibig sabihin, lahat ng horizontal line, i-click mo lang ito. Lahat ng horizontal line, i-click mo. Even though it seems it's a straight one, i-click mo pa rin. Okay, halimbawa, ito, unahin natin. Ilan ba yung straight line horizontally? Dalawa lang naman, di ba? Isa, dalawa. And then, iselect mo naman yung vertical constraint, dalawa rin. 1, 2. Then, question, sir, how about yung diagonal? Leave it there. Hindi natin kailangan yun. Kasi, it will follow our dimensions. Okay, next. Now, we're going to add parameters. Pag sinabi natin we're going to add parameters, parang may intelligence na. So, meron tayong shape parameters, meaning we can change it wider or narrower. Okay? So, first thing is select this sketch horizontal distance. Sketch horizontal distance. Nakita nyo? So, i-click nyo lang siya. So, ano ba yung ginagawa ng horizontal distance? So, parang nagda-dimension ka. So, ibig sabihin, pag-click mo siya, i-pick mo tong dulong taas, left, and then right, and then click mo sa top. So, anong value niya? Anong value? Magkakaiba tayo ng value for sure. Anong value niyo sa iyo? Anong value? 6229. 7. Okay. 71. Okay. For me, ang gagawin ko lang dito, gagawin ko lang siyang whole number na malapit sa dimension. Pero hindi ko siya gagawin doon sa kung ano yung gusto ko. Later, gagawin ko siya. So, halimbawa, 650 sa akin, di ba? Gagawin ko lang siyang, sabihin natin na 6,600. Enter. So, ginawa ko siyang fix. Ito.
So, lahat nakasunod dito. So, ginawa ko lang siyang whole number. Okay? Pero, I mean, para walang ginawa ko siyang parang tinanggal ko yung decimal, yung point. Okay. Meron na tayong, ano tawag dito? Length. Okay, length. So, yung length na yan, kung mapapansin mo, dito sa ating formula sa baba, B1, yung visibility niya, naka-hide. Naka-hide siya, di ba? Gawin natin S. Type mo yung S or show. Ibig sabihin yan, kapag naka-show na siya sa dialog box, pwede mo siyang palitan later. Pero kapag naka-hide siya, naka-pick siya. Okay? Gets? Anong issue niya? Unfortunately, pag ganyan, you have to repeat. Yes. Kaya you need to be careful on that. Pero it's okay lang naman. Just click 5, 6 points then. That's it. Sige, wait natin for a while. So, any questions so far? Meron na tayong horizontal, yung vertical naman, yung height. Okay? So, sa height, i-click nyo yung vertical constraint dito. Vertical dimension. 1 and then 2. So, nakalagay dyan, 1643, di ba? Gawin lang natin 16. Yun, 16. Nakita nyo, nag-move siya, di ba? And then, what else? This one. Kung mapapansin nyo, sketch uli ng vertical, itong dalawang side na to. Itong dalawang side na to, maglalagay tayo ng dimension. Okay? Maglalagay tayo ng dimension dito. 1 and then 2. So, yung H2, gawin kong 600. Okay, ginawa kong 600 yung H2, di ba? Ngayon, yung H3, para maging 600 din siya, lalagyan ko ng simple equation. Ano yung simple equation? Equals H2. And that's it. Ibig sabihin, kung ano yung H2 mo, yun yung H3. As simple as that. Sige, pakisunod yan. So B1 is the length, height, and then H2 and H3. So ngayon, ang tanong, sir, how about itong height na to? Do I need to add dimension? No need. Because kung ano man yung difference ng H1 and H2, that will be the height of your slope. Okay? So no need na. Kasi pag nilagyan mo yun, magkakaroon ng complication. Okay. Walang ano yan. Kasi nagkaroon, kasi siya, dapat mas malaki to kaysa dito. So, nung pinalitan mo ng color, anyway, so, gawin natin buwan lang natin na baka wala kasi siyang ano ito eh. Kaya dapat sunod-sunod yung pagkakaan. Kaya dapat medyo sunod-sunod yung pagkaka-dimension. Medyo komplikado lang to. Ano siya, powerful siya, pero yun nga the way na i-create, medyo dapat sunod-sunod.
Kasi minsan pag na-distort, yon hindi siya wala siyang undo. Okay, next. Next, meron na tayong B1, H1, and H2, and H3. So, ang gagawin naman natin ngayon is itong B2. Itong gitna. So, kung mapapansin mo, gawin natin 4,000 lang. Okay, sa inyo, gawin nyo lang siyang whole number, okay? And then, so to make it a center, click here, 1 and then 2. So mapapansin nyo, meron ditong B is 1346. 1346, tama? Ngayon, to make it center, tatanggalin natin itong value sa B. Yung B natin ngayon, B3, magkakaroon tayo ngayon ng formula. Ano yung formula? B1, open parenthesis, B1, minus B2, divided by 2. Divided by. Okay? So kung ano yung sagot dito, automatically, magiging equal siya. Tama? So here, it will be equals B1 minus B2 over 2. There you go. 1, 3. So kung ang gagawin ko is, okay, kung gagawin ko tong 10 meters, ayun yung shape ko. Tama? Eight meters. Ayun yung shape ko. So, kung ano yung value na ilagay nyo rito, then that will be the default value. Okay? Pero, default value lang siya. So, the good thing here is you can change it later. Kung gusto mo dito, 8 meters, 10 meters, 2 meters. So, pero make it sure na yung value nito is always bigger than this value. Make it sure na yung value nito is always bigger to this value. Kasi pag hindi, then distorted ulit yan. Okay? So, okay. Now, in the visibility, what are the elements that we need to show? First is B1 kasi show kung ano yung i-change natin. Kaya i-show. So, yung B1, i-show ba natin? Yes or no? Yes. Yung H1, i-show ba natin? Yes. Then put, I'm just typing S, means show. And then yung H2, yes. H3, no need. H4, B2, yes. And then B3, no need because that's automated. And then all you have to do now is close it. Lahat okay na? Okay. Anyway, doon sa mga okay na, i-close nyo lang and then, would you like to save the sketch? Yes. And then, type the prefix. Ano yung prefix na gusto mong gamitin? So, it's your ano ngayon. It's your choice kung ano yung prefix. Di ba may mga prefix tayo ng BD. Let's say BDEC, parang ganon. So, ikaw na maglagay ng initial kung ano. Kung gusto mo, initial mo, ilagay mo. Halimbawa, ako, NED. That's my... So, ang profile name ko ngayon, NED 8,000 by 1,800 by 600 by 4,000. Yun ang profile ko ngayon. Kasi pagkakasunod-sunod yan.
So, ibig sabihin, meron akong length and then height. And then after that, yun ang pinaka-thickness and then yun ang pinaka-gitna. So, yun yun. Okay na, Sam? Okay. Yung prefix, any prefix na kung ano yung gusto mong itawag doon sa bridge deck mo. BD, bridge deck, or B-deck. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong i-profile name. Ano yung ano? Okay. Okay natin? So, ang pangalan ko doon is NED. So, ngayon, dito sa beam, mapapansin nyo rito, pag tinype ko yung NED, so eto na siya ngayon. Eto na ngayon yung profile ko. So, napansin nyo rito, ito yung B1, H1, H2, ano ko? Yung mga naka-show, yan yun. Dito siya, dito. And then, i-type mo lang yung initial na nilagay mo. Initial and then star. Initial and star. Okay, so this one. Okay, B1, H1, H2. Save as. See. Okay.
So kung mapapansin nyo, gumawa ako rito ng yung illustration para halimbawa kung yung iba ay gagamit nung ginawa nyong profile, madali nilang maintindihan. Ano ba yung B1? Ano ba yung B2? So that's the idea. So you don't need to do this. Anyway, it's recorded. You can follow later. So I need to save that one under the 2023 Tekla structure or 2024, then under the bitmap folder. So ang key rito is kung ano yung initial na inilagay nyo, yun yung profile, yun yung name. So halimbawa sa akin, NED. And then save. So once na na-save ko to, and then you can meron kang ano? Hindi, ito na lang. So kopyahin nyo to doon sa profile. Okay? Isa-save ko uli siya. So from Dennis, and then save. BMP, dapat naka-BMP siya. So ang mangyayari dito, since pareho siya ng name, yung initial ko rito, lalabas siya dapat dito. Okay? Bakit walang lumalabas? Kasi I need to reopen it again. And then NED. Ay! Bakit ito lumabas? Okay, meron akong siguro naka-NED rin yung aking ano. Saglit ha. Okay, so let's model the crosshead here. So yung crosshead natin dito, ang gagawin lang natin is puntahan natin yung beam and then i-select nyo yung profile nyo which is this one. Okay, forget about the photo, okay? And then you type here crosshead. And then 10 meters, ginawa kong 10 meters. And then yung height is 2,000. Then 600. And then this one will be 5,000. 5,000 yung center. Okay? So look. Pick nyo yung 1, 2. So 2,5. Ang kinlik ko is yung edge dito sa side. Kasi yun yung pinaka-beam natin eh. May shake tayo, yun yung beam natin. Itong beam na to is you cannot pick from to the length. Okay? The length will be parametric. You can just simply add the value to the length. Pero doon sa pinaka-width niya, yun yung pinaka-modeling procedure natin. So pick this width. Okay, look what will happen. So kung mapapansin nyo, naka-place siya properly kasi isinet up ko na siya as front. Kasi usually, by default, naka-behind siya. So gawin nyo siyang front. Modify. And then, mapapansin nyo dito pala, meron tayong tinatawag na end offset. So yung handle natin is naka-eksakto siya dyan, no? Nakasakto siya. So kung gusto nating maglagay ng offset dito, halimbawa 200. Halimbawa, i-offset natin yung object 200. Yung DX, you put let's say 250. Negative 250, modify, look what will happen. Mag-a-adjust siya. And then dito, end 250, modify, so mag-a-adjust siya. Pero yung handle niya is nandun pa rin sa surface. Okay? Yan ang magiging forma niya. So yung value na negative 250, pupunta siya on the left side, and then yung positive 200 on the right side. So mapapansin nyo, yung handle natin still stick on the surface of the gear. Pero yung object natin nag-extend. That will be later used in our what do you call that? That will be used in our custom component, binding. Okay. So kung meron na tayo lahat nito, let's do the custom component.
Again, for the custom component, this one will be actually custom component, the intensive training for the custom component, it will explain every single details. But at this point of time, we'll make it simplify to create the custom component for this pier and foundation. Ano? Paki-check mo nga, sir. Okay, sa custom component, pakilagyan lang to ng online. Get the midpoint. Pakilagyan lang ng point sa taas kasi yan yung magiging insertion point natin, reference point natin. Now, this time, we're going to create the simple custom component. So, for the custom component, I want you to open the application and component on the right side. This one. Select that one. Okay? So, we need to select everything. First, we need to select everything. And then, on this 3 bar at the top, I want you to select Define Custom Component. Define Custom Component. So once you select Define Custom Component, there will be a wizard telling you what to do next. Okay? This wizard will advise us the step-by-step. But first, in the custom component type, meron tayong 4 na type ng custom component. So, hindi ko na i-explain lahat, pero this will, we're going to have connection, detail, seam, and part. So, at this point of time, we need to create the custom component part. Kasi gagawa tayo ng custom component, this whole pier with crosshead and foundation. So, as a part. So, meaning, by picking 2 points, makikreate yung buong part na yon. And if you compare that one, in custom component, you can just simply limit that one to pick 2 points. It will create all the parts. Pero pag ginawa mo siya isa-isa, maraming pick points, di ba? So that's the usage of custom components. You minimize the creation of the part. So this time I'll show the part, and then here maybe I will create the RP underscore pier. Here, okay, so you can put any name as you like, and then in the position advance, as you can see here, use the center of the bounding box in the position. Kindly turn it off, okay, so that our custom component will not rely on the center, okay, so it will rely on the component as a picking point. Okay, so now once you turn it off, I want you to click next. And then in the model, select the objects that will form custom component. Na-select na natin. Okay? So no need to select. Kung hindi pa, then you can select. Then click next. Kung mapapansin nyo, hindi ka makakapag-click ng next kung hindi mo pa na-perform yung sinasabi nito. So halimbawa, click next. Nakalagay dyan, pick part position. Hindi mo mapipick yung next now kasi hindi ka pa nagpipick ng part position. So ano yung part position ko? Remember, I asked you to add the points there, the point there, so that will be my first picking point. Ito rin yung point na maglalay doon sa ating alignment. Doon sa chain edge. Yan yung center ng point na mag-align doon sa chain edge. Okay? So, pick the point. This one. Okay? And then, pick the second point. So, yung second point is yung edge going to the right. Okay, that's the direction. And then click. And then finish. And tapos na. Makikita natin dito, RP. Ito, RP pier. Add to favorite para mas madali nating makita later. So, meron na tayo ditong RP pier. So, kung mapapansin nyo, kapag i-click natin itong ginawa nating ginamit natin itong ginawa nating
component part. So it picks 2 points. So 1, 2. Ayun. 1, 2. Kung gusto mo siyang nakataas, yes. Double click mo lang siya. Meron siya ditong behind, modify, or front, modify. Okay? Pero dahil naalala nyo yung tinanggal ko yung ticks na middle, ang nagiging middle niya is yung pick point, which is okay lang. Okay? So everybody have this one? Ayan o, naka-middle siya. Even though nandito yung component ko, pero naka-middle siya kasi tinanggal ko yung tick. Okay. Next is I want you to edit custom component. Kung okay na kayo lahat dito, edit custom component. So this time around, gagawa natin siya ng parameters. Actually, ang parameters naman ito is yung height lang ang gusto kong gawin. Kasi as much as possible, I want to make it simple to fix it. Kasi pag ginawa natin lahat ng parameters yan, hindi mauubos yung oras natin ngayon. Okay? So ang gagawin ko lang dito is yung height. Okay? Height parameters. Ano yung height parameters? Okay, look. So dito, kung mapapansin nyo, is kailangan ko lang ng so andito yung pick point natin, di ba? Okay, this one. So halimbawa, alt key. Okay, unang gagawin natin dito is yung ating column or peer, isi-select natin yung handle. Select natin yung dalawang handle. And then pagka-select natin ng dalawang handle, makikita nyo rito sa component editor, nakita nyo to, itong maliit na toolbar na to, component editor. So, make it sure na nakaselect ka sa boundary planes. Boundary planes. Okay, again, I make it shortcut ha, hindi ko na i-explain more dito, pero sa ngayon, I want you to select the boundary planes. Ano yung boundary planes? Itong dalawang handle na to, kapag nag-alt key ka and then sinelect mo yung handle, right-click and then bind to plane, then iselect mo yung bottom ng crosshead. So, mangyayari dyan, pag sinelect mo, dalawang value ang lalabas dito. Anong value? D1 and D2. D1 and D2. Yung D1, 0, and D2 is 10 meter. So, ibig sabihin, yung 10 meter na yan, nakashow, i-hide mo lang siya, and then, mag-add ka ng parameter, type mo lang dito yung 10 meters, kopyahin mo lang yung D2, and then yung D2, palitan mo ngayon siya ng equals to P1. Okay? So, ito is column height. Okay, pakigaya nyo siya. Column height. So, anong mangyayari sa column height? Look, pag ginawa ko itong 5 meters, nakokontrol ko na ngayon yung column height. Pero, in the reference of the bottom of the, okay? So, column height. Then, halimbawa is 10 meters ulit. Yan. Okay, so may control na tayo doon sa height ng column. Yun lang naman ang kailangan natin, height ng column. Pero, of course, we need to bind the the foundation doon sa pier. Para kapag yung pier natin is tumaas, yung foundation susunod. So, yun ang idea, ha?
Pero ang i-on lang natin, ang nakashow lang dito is yung column height. So we make it simple. Uli. So ang tanong, paano ngayon natin mai-bind yung itong pier sa column height? Sa boundary sa baba. So itry natin ha. Okay, by the way, nakuha nyo na ba ito? Itong ating Okay, ulitin natin ha. Okay, again, delete natin siya. So ang una is select the column. Select the column. Select nyo na. And then press nyo yung Alt key. Ano yung usage ng Alt key? To select the handle. Alt key and then make a window doon sa column. So ibig sabihin, na-select na natin yung dalawang handle. Tama? So ngayon, yung component editor nyo rito, makikita nyo, naka-boundary planes ba kayo? Boundary planes. So ngayon, i-right click, mag-right click kayo, and then bind to plane. Okay? Bind to plane. So once na-click nyo na yung bind to plane, hanapin nyo ngayon kung saang plane kayo magbabind. Saan tayong plane magbabind? Sa bottom ng crosshead. So, i-rotate nyo yung model, control, and then middle button of your mouse. Naandyan pa rin yung command nyo, hindi nawawala yan unless na in-interrupt nyo. So, i-select mo yung bottom. See here? Ayan. Pag nakita nyo yung pink plane, ibig sabihin, i-click nyo yon. And then, lalabas ngayon dito sa formula natin yung D1 and D2. Ano yung D1? Yung taas, naka-0. Yung D2, may 10 meter. So ngayon, i-control ngayon natin yung 10 meter by adding parameter. So paano tayo mag-a-add ng parameter? So, i-interrupt mo na siya. Nakita nyo yung add. Click nyo yung add. And then, all you have to do is to copy the value. Copy the value. Gawin mo siyang 10 meters. Once na 10 meters na yan, saka mo siya i-equate. Don't make it 0 bago okay. Baka mamaya, nag-add ka ng parameter 1, bago in-equate mo agad siya sa D2. 0 yun. So, mawawala. So, ang rules dito, once na mag-add ka ng parameter, halimbawa, kasi I can bind everything in one go. But the problem is, mahihirapan tayong i-identify ano ba yung D1, ano ba yung D2, ano ba yung D3. So, ang gagawin dito, sa custom components, ang sikreto dyan is, kung gusto mong i-control itong value ng D, mag-add ka agad ng parameter. Huwag ka munang mag-bind. So, isa-isa. Isa-isa. Halimbawa, tulad dito. Gusto mong i-control yung D2. So, add ka muna ng parameter, kopyahin mo yung value, and then, saka mo siya i-equate na D2 equals to P1. Okay? And then, makikita mo rito, label in dialog box. Yung D2, gawin mo siyang hide kasi pag naka-show siya, lalabas siya sa dialog box. Ngayon, yung show naman, lagyan mo na ngayon siya ng pangalan. Halimbawa, pier height. Okay. I-close ko muna ha. Papakita ko sa inyo kung ano yung outcome nito. You don't have to do this, pero pag close ko nito, so tingnan nyo, pag double click ko nito, pier height, halimbawa it is 5,000, modify, ayun. Of course, behind your mind, you will ask, bakit yung foundation ko hindi sumunod? Wala pa tayong ginagawa doon. Column pa lang tayo. Okay? So, balikan natin. 10,000. And then modify. And then ngayon, pwede na natin ngayon siyang i-edit uli, custom component, and then continue binding. Select natin. Select. And then, tingnan natin ha. Kapag i-click ko to, right click, bind to. So, hindi niya nasiselect, oh.
Hindi niya nasiselect, di ba? So, gawan natin ang paraan. Gawin ko tong 5,000. And then, select ko to. Bind to plane. Ayun, select ko na. Pero, kapag i-bind natin dito, tingnan nyo, may value dyan na lalabas, which is 7,500 at saka 5,000. Tama? 7,500 kasi yun yung height ng ano natin. So ngayon, paano ngayon natin gagawin siyang paano natin siya itatama? Okay. Any guess? So yung 5,000, kasi dapat ito is naka-0, di ba? 0 dapat. O di yung 5,000 gawin mong 0. Tama? And then, yung P1, gawin mo ulit ngayong 10,000. And then this one, gawin mo siyang 2,500. And that's it. Balik na siya. Nagets nyo? Yes, sir. Okay. Let's repeat. Okay, delete ko yung D4, D3 ha. Ulit. Pag sinelect mo yung foundation, hindi mo siya mai-bind sa ilalim. So, gagawa natin ng paraan. Una, yung P1, gawin mo siyang 5,000 para ma-select mo yung bottom ng pier. I-select mo yung handle ng foundation, right-click, bind mo siya doon sa ilalim ng pier. Tama? So, magkakaroon ng value. Okay, magkakaroon ng value. So, itong value ngayon, yung D3, it's supposed to be 0. So, palitan mo siya ng 0. Ngayon, susunod siya doon sa ano? Sa ilalim. Ang gagawin mo ngayon, i-adjust mo ngayon yung, okay, ito, 2,500. Gawin mo siyang 2,500. Pero, ang problema nito, hindi susunod yung pile. No worry, kasi yung pile is nandun pa rin siya sa 10-meter mark. So, kung ano yung sequence, pwede nyong pagkasunod-sunod rin yung sequence niyan. Basta ang mahalaga is yung D3 is naka-0 doon sa bottom ng year. Okay, any question here? Hindi na gets? Okay. And then, make it sure na yung D3 and D4 will be hidden. Okay. Ang last part natin dito, okay, to those who have finished their work, ang last part natin is to bind the pier, the pile doon sa bottom ng foundation. Pero, okay, pag ibinayin kasi natin itong handle ng pile sa bottom ng foundation, magkakaroon siya ng value, which is yung visibility naka-show. I-hide lang natin lahat yon to make it fix. Kasi hindi na natin i-control yung height doon. We spent a lot of time already dito. Kumbaga, i-fix natin siya. Kasi ang mahalaga lang dito is makuha lang natin yung column height. Okay? Para ma-adjust natin sa bridge creator. Yun lang naman ang idea natin dito. Okay? Okay, look. Alt key, bind to plane, and then dito sa bottom, makikita mo ang daming value niyan, di ba? So, leave it there. I-hide lang natin. Kahit may value siya, basta ini-hide mo siya, hide. Type mo lang yung letter H and then move down. Ma-hide na siya. So, look. Pag change natin yung P1 to 5 meters, see? Nag-move na siya. 10 meters. Baga sir, para ma-retain lang yung height. Ma-retain lang yung height. Yun lang naman kailangan natin para makuha natin to eh. Mas minded siya. Oh, pero kung gusto nyo take it further, pwede nyo pang i-develop yan. Gusto nyo palitan yung size ng pier, palitan yung size ng pile, yung height ng pile, pwede. Kaya lang, we don't have much time to do that. Okay? So ito nga lang, medyo simple lang to, pero it takes some time, ha?
And by the way, this one is more on the advanced training. Kaya lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung capability. Okay? So I make it simple. And dito, naka-fix lahat yung profile nito. Basta ang kailangan lang natin dito is to move yung ating column height. Okay, again, select nyo tong file and then Alt key and select handle and then right click, bind to the bottom. And then lahat ng value is gawin nyo lang siyang hidden para naka-fix yung ating information there. And then close it and then yes. So ang mangyayari dito, kung mapapansin nyo, kapag halimbawa kinopy ko to, no? Copy from this point to this point to this point. So ito is something like yung height nito is 5 meters. Modify. So tataas siya 5 meters. Pero sa adjustment ko sa Bridge Creator, pwede ko siyang i-move. Pwede ko siyang i-move pababa. So ganyan ang magiging forma niyan. Okay? So this will be our end goal. Okay? Hindi natin kinontrol yung mga sizes ng column natin, sizes ng pier, sizes ng crosshead, but we only control the height. Okay? All right.